Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 16 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Zacarias chapter 11. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at pati history na rin ng bansang Israel. Yung kanilang mga ninuno nakalagay kasi dito, so sabay-sabay nating basahin. Zacarias chapter 11 verse 1, Pintuan mo ay ibukas lupain ng Libanon upang lamunin ng apoy ang iyong mga cedar. Verse 2, Magsitaghoy kayo mga puno ng sipres pagkat bumagsak na ang cedar, ang mararangal na punong iyon. Managhoy rin kayo mga ensina ng Bashan pagkat nahawan na ang madilim na kagubatan. Verse 3, Gayon na lamang ang pagtangis ng mga pinuno pagkat karangalan nila ay parang biglang naglaho at tungal ng mga leon iyong pakinggan pagkat gubat ng Jordan ay nasira na't nahawan. Ang pastol na walang kabuluhan. Zacarias chapter 11 verse 4, Sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa kung papatayin. Verse 5, Pinapatay lamang sila ng nag-aalaga sa kanila ngunit hindi napaparusahan ang mga ito. Ang karne ay ipinagbibili at pagkatapos ay kanilang sinasabi, purihin si Yahweh, mayaman na tayo ngayon. Maging ang mga pastol ay hindi rin naawa sa kanila. Verse 6 guys. Hindi ko na kahahabagan ang mga tao sa lupaing ito. Pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Uwasakin nila ang lahat ng bansa. Isa may wala akong ililigtas. Verse 7. Kinuha ako ng mga mamimili upang mag-alaga sa binili nilang tupa. Papatayin. Kumuha ako ng tungkod. Ang isa'y pinangalanan kong kabutihang loob at ang isa na may pagkakaisa. At inalagaan ko nga ang kawan. Verse 8, Sa loob ng isang buwan, 3 pastol na ang pinaalis ko pagkat naubos na ang pasensya ko sa kanila, sila naman ay nasuklam sa akin. Verse 9, Sinabi ko sa kawan, mula ngayon di ko na kayo aalagaan, mamatay na kung sino ang mamatay sa inyo, at mapahamak na kung sino ang mapapahamak, at ang matira ay pababayaan kong mag-away-away. Verse 10, Binali ko ang tungkod na tinawag kong kabutihang loob upang ipakilalang wala ng kabuluhan ang kasunduan namin ng mga mamimili. Verse 11, ng araw ng yaon, sinira ako ang tipan at nalaman ng mga mamimiling nanonood sa akin noon na ang sinabi ko'y buhat kay Yahweh. Verse 12, sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Zacarias chapter 11 verse 13, Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo, kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin, at ganoon nga ang aking ginawa. Guys, sa panahon natin ngayon, may magpapasahod pa kaya ng pilak o kaya ginto. Napakaswerte na lang pagka pilak at ginto ang pasahod sa atin ngayon. Okay, ulitin ko nga yung Zacarias chapter 11 verse 13. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo, kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin, at ganun nga ang aking ginawa. Verse 14, Pagkatapos binali ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa upang ipakitang wala ng pagkakaisa ang Juda at Israel. So sa makatuwid guys, kung pilak ang pasweldo sa kanila nung araw, mas malaki ang rate ng arawan nila nung araw. Ikaw na ang sana all na lang. Okay, verse 14, Pagkatapos binali ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa upang ipakitang wala ng pagkakaisa ang Juda at Israel.
Zacarias chapter 11 verse 15, sinabi sa akin ni Yahweh, mag-ayos kang tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Verse 16, ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihilot sa napilaya, ni mag-aalaga sa may sakit. Bagkus o ubusin niya ang matataba, saka itatapon ang buto nito. Zacarias chapter 11 verse 17, kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpapabaya sa kawan, isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya ay mawawala ng lakas at mabubulag ang kanang mata. Ang pagliligtas na gagawin sa Jerusalem. Zacarias chapter 12 verse 1. Zacarias chapter 12 verse 1, ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Verse 2, ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak, upang ang sinumang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkob sa Jerusalem ay pagkubkob na rin sa buong Juda. Verse 3, sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sinumang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Verse 4, tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Verse 5, dahil dito sasabihin ng mga taga-Juda na ang lakas ng Jerusalem ay buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanilang Diyos. Zacarias chapter 12 verse 6, sa araw na iyon, ang Juda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo ng susunog sa ginabas na palay. Lilipulin niya ang mga karatig bansa at ang Jerusalem naman ay muling titirhan ng mga tao. Verse 7, ang unang pagtatagumpayin ko at ang mga sambahayan ng Juda upang ang karangalan ng angkan ni David at ng mga taga-Jerusalem ay hindi humikit sa ibang bayan ng Juda. Verse 8, sa araw na iyon palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihan tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. Verse 9, at sa araw na iyon mawawasak ang alinmang bansang mga ngahas sumakop sa Jerusalem. Verse 10, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Zacarias chapter 12 verse 11, sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad-rimon sa pagkapatagan ng Megiddo. Verse 12, tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Nitan, pati ang sambahayan doon. Verse 13, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Semi, pati ang kababaihan. Verse 13, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simi, pati ang kababaihan doon. Ba't doble-doble? Akala ko ako nagkamali. Tama pala yung binasa ko. Kaya lang doble talaga siya, guys. Ang lahi ni Levi, yung verse 13, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon. Ang lahi ni Simi, pati ang kababaihan doon. Ang tinutukoy niya pala, guys, is lahi ni Levi pati kababaihan. Ang lahi ni Simi pati ang kababaihan. So yun, naintindihan ko na. Verse 14, at ang iba pang lahi pati ang kanilang kababaihan. So yun. Basahin pa ba natin yung chapter 13? May ano pa ba ako? Basahin na natin buong guys, Zacarias. Zacarias chapter 13 verse 1, sinabi pa ni Yahweh, sa panahong iyon lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Verse 2, aalisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyosan at mapapawi sila sa alaala. Habang panahon, aalisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Verse 3, sakali mang may lumitaw na bulaang
propeta, sasabihin ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mabuhay pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang ngalan ni Yahweh. At ang mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya ay magpahayag. Verse 4, sa araw ngang iyon, wala nang magmamalaking siya ay propeta, wala nang magdadamit propeta, ni magkukunwaring propeta. Verse 5, sa halip, sasabihin nilang sila ay hindi propeta kundi mga hamak na magbubukid lamang mula sa kanilang kabataan. Verse 6, kung may magtatanong sa kanya tungkol sa mga pilat niya sa dibdib, sasabihin niyang iyon ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Ang pagpatay sa pastol ni Yahweh. Zacarias chapter 13 verse 7, ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, tabak kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod, patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa, lilipulin ko naman pati ang maliliit. Verse 8, malilipol ang dalawang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain, ikatlong bahagi lamang ang matitira. Verse 9, ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan, sasabihin namang nilang ako ang kanilang Diyos. Zacarias chapter 14, ang Jerusalem at ang ibang bansa. Zacarias chapter 14 verse 1, last chapter na ito guys. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok. Last chapter ng Zacarias. Okay. Zacarias chapter 14 verse 1, darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masasumsam at paghahati-hatian sa harapan ninyo. Verse 2, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem, lulusobin nila ito, hahalughugin ang lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. Verse 3, ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Verse 4, sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok pagkat mahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Verse 5, sa libis kayon daraan sa inyong pagtakas tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno ng lumindol sa Juda noong panahon ni Haring Uzzias. At si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. Verse 6, sa panahon iyon wala nang taglamig. Verse 7, at hindi na didilim, mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang makakaalam kung kailan ito mangyayari. Verse 8, ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon, patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Verse 9, ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Verse 10, ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon sa timog ng Jerusalem, ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan sa Hananil hanggang sa pisaan ng Oba sa hardin ng palasyo. Verse 11, mapupuno ito ng mga mamamayan at hindi na ito isusumpa pang muli, ito'y paghaharian na ng kapayapaan. Zacarias chapter 14 verse 12, ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Verse 13, paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila ay maglalaban. Verse 14, lulusobin sila ng mga taga-Juda upang... Verse 13 muna guys, ulitin natin. Zacarias chapter 14 verse 13, paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila ay maglalaban. Verse 14, lulusobin sila ng mga taga-Juda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanan nilang kayamanan, ginto, pilak at mga kasuotan. Verse 15, padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, mula, kamilyo, asno at iba pang mga hayop. Verse 16, kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari, at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Verse 17, at alinmang bansa
At alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Verse 18, kapag ang mga Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Verse 19, iyan ang ipinaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikiisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Verse 20, sa araw na iyon, ang mga kapamilyang yung verse 20 guys, Zacarias chapter 14 verse 20, sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito: Idinalaga kay Yahweh, magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Verse 21, Zacarias chapter 14 verse 21, lahat ng lutuan sa Jerusalem at Judah ay magiging sagrado para kay Yahweh upang magamit sa lahat ng paghahandog at mawawala na ang mga mangangalakal sa templo ni Yahweh. Bukas na itong Malakayas guys. Bye everyone. God bless.